Mayroon ka bang gamit o agimat? Nais mo rin bang magkaroon nito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang tamang mga pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang gamit o agimat o anting-anting para sa iyo. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Marami pa rin sa atin ngayon ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Isang gamit o proteksyon o isang bagay na pinaniniwalaan nating maglalayo sa atin sa oras ng kapahamakan, kapangyarihan na maaaring nagmumula sa mabuti o maaaring sa masama. Subalit gaano man kalakas ang bisa ng inyong gamit o agimat, kung ito naman ay ginagamit mo sa masama, ang kapangyarihan nito ay tiyak ding mawawala. Kaya sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mga hakbang o pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang agimat para sa iyo. Una, pampaswerte. Ito ay karaniwang hanap ng ilang mga negosyante at ng mga namumuhunan upang mas maging malakas ang pasok ng swerte sa kanila. Kaya kung nais mo ng dagdag na panghalina o pampabuena sa iyong negosyo, ang mga gamit gaya ng mga mutya ng langka, mutya ng kalamansi o bulaklak ng tanglad ang mga ilan sa mabisang mutya na para sa iyo. Ang peso sagrado rin ay isang gamit o agimat na mainam din sa pagninegosyo. Subalit upang ang swerteng daladala nito ay gumana ng husto, siguraduhin lamang na wala kayong hawak ng mga agimat o gamit na kumokontra sa bisa nito, gaya ng mga agimat na mayroong kapangyarihan ng kabal o tagaliwas. Pangalawa, protection. Isa ka bang politiko, pulis o sundalo? Malamang ang nais mo ay mga anting-anting at gamit para dito. Proteksyon para sa iyong sarili at kaligtasan sa mga masamang tao sa iyong paligid. Kaya kung nagnanais ka ng mga agimat para sa proteksyon mo, ang mga agimat na may kapangyarihan ng kabal, tagaliwas o tagalihis ang para sa iyo. Pangatlo, pangontra. Ito ay isa ring aspeto na dapat ikinukonsidera sa pagpili ng gamit. Ang mga agimat o anting-anting na maaaring nagtataglay ng pangontra o pang-iwas hindi lamang sa mga masamang elemento o espiritu, kundi maging sa mga balis, bati at lalang ng kapwa-tao. Pang-apat, panggagamot. Ang panggagamot na tinutukoy natin dito ay gaya ng faith healer o mga albularyo. Maging sila man ay maaaring magtangan ng mga gamit o agimat na magagamit nila upang hindi sila mabalikan ng mga masamang elemento ng kanilang mga ginagamot. Ang mga agimat na mayroong malakas na poder ang mainam sa kanila. Panglima, pamana. Ang agimat ay sadyang mabisa, lalo na nga kung ito ay nagpasalin-salin sa ilang henerasyon. Subalit kung ito naman ay pamana ay wala ka namang choice. Hindi mo maaaring piliin ang bisa o gamit ng anting-anting na maaaring ipasa sa iyo. Subalit mapipili mo naman kung papaano mo ito gagamitin, kung para ba sa mabuti o para sa masama. Tandaan na ang mga gamit o anting-anting ay pawang gabay at tulong lamang para sa ating mga tao o sa mga may tangan nito. Subalit huwag kalimutan na ang pananalig pa rin sa poong lumikha ang pinakamabisa at malakas na proteksyon, agimat at pangontra. Ikaw, ano ang nais mong agimat? Narinig mo na ba ang tungkol sa bagay na kung tawagin ay ugat ng halap? Isang klase ng pinatuyong ugat ng halaman at pinaniniwala ang napaka-epektibong gamit bilang panghalina,
panggayuma, pampaswerte sa buhay, at pangtaboy nga ng mga masamang elemento. Hello, what's up? Your best here. Nakita mo na rin ba ang damong ito na ani mo nga'y kahawig ng kamote? Sapagkat baka marami nga nito sa inyong lugar. Subalit hindi batid ng karamihan kung ano-ano nga ba ang mga gamit ng ganitong halaman. Kaya naman halika at ating isa-isahin at pag-uusapan ang halaga ng halap root at kung papaano nga ba ito gagamiting pampaswerte. Ang ugat na ito na tinatawag ng Hydran the Conqueror ay natatanging ugat ng halamang Epomoea halapa o ng halap, na kapamilya nga ng Morning Glory at ng halamang kamote. At ang halamang ito ay mayroon ngang halimuyak na maaliwalas at medyo earthy. Subalit ano nga ba ang espesyal sa halamang ito, na kadalasang tumutubo nga lamang sa mga tabing ilog at bakanting lote? Bagaman nakilala na sa bansang Mexico ang halamang ito bilang halamang gamot, subalit hindi pa gaanong malinaw at detalyado ang pag-aaral ukol sa mga gamit at gamot nito. Ngunit sa makalumang pamumuhay at paniniwala, isa pala ang halamang ito sa mahusay na panggayuma, panghalina at halamang pampaswerte pa. Kadalasan nga itong isinasama sa mga bugkos ng maswerteng pulang pouch at pinaniniwala ang isa ring maswerteng sangkap, lalo na sa mga mahilig sa sugal o mga laro na ginagamitan ng pera. Ang pinatuyong ugat rin ito ay ginagamit kadalasan bilang panggayuma, panghalina at sangkap sa mga ritual na kaugnay nito. Ang pagdadala rin ng ugat nito palagi ay pinaniniwalaang mainam, lalo na nga sa paglutas ng kaso sa mga korte at nagdadala ng positibong enerhiya, lalo na sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Maaari mo rin itong ipwesto sa inyong altar kasama ng iba pang mga good luck charm sa bahay. Subalit siguraduhin lamang na ang makukuhang ugat nito o lamang ugat ay buo, walang galos o sugat bago ito patuyuin, upang mas maging epektibo ang paggagamitan nito. Maaari mo rin naman itong ibabad sa lana o sa langis na maaaring magamit nga sa mga ginagawang panghalinang ritual. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang damong ito, ay maaari mo itong subukan. Subalit gaya ng lagi nating paalala, ang mga bagay na ito at mga pampaswerte ay pawang gabay lamang at nasa sa inyo pa rin ang ikakaasenso ng inyong buhay. Kumilos at magsikap at huwag kalimutang tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.